day, everyone. Today, our topic is all about Pareto's principle. But before that, let me introduce to you our group. The Hipsters, Mr. Adrian F. Castro and Mr. Clinton Rel L. Masangkay. The Hackers, of course, yours truly, Angelica D. Garcia, together with Mr. Lance Ivan M. Hamli. The Hustlers, Mr. Janry V. Figueroa and Mr. Jarius Lester A. Rodriguez. So now, let's start our presentation. Hi guys, my name is Angelica Garcia, one of the hackers of our group. Before we proceed to our topic, let me ask you some questions. The first question is, have you been into a situation where so much time are being wasted with unnecessary activities? Most of us, ang sagot is yes, no? So, let's proceed to the next question. On times that your mind is so jump up, you don't know which one to do first. If so, maybe our topic will help you. Once again, our topic is the Pareto's Principle. Expand your business with 80-20 rule. Here, we can see the two pie graph. The red one is the important, and the blue one is the not important. So, let's see the left pie graph. So here, 20%, which is the important, these are the activities or tasks or effort that create the most significant results. On the other hand, the 80%, which is not important, these represent minor tasks or activities that consume time but produce less impact. So, ang interpretation natin dito sa left circle is focus on the 20% of important things because they create 80% of your success. So, the right circle naman tayo. Dito is yung 80% is red, which is important. So, these are the major benefits or outcomes you gain. And the 20% here is not important. These are the few essential efforts that lead to most of those results. So, ang interpretation naman dito natin sa right circle, ang small amount of well-directed effort, which is the 20%, generates most of your results, which is the 80%. Good day everyone, my name is Janry B. Figueroa, one of the hustler of this group. Ang sumusunod naman na slide ang nagkapaliwanag ng pinagmulan at paglawak ng Pareto's Principle o ang tinatawag na 80-20 rule. So, nagsimula ito kay Vilfredo Pareto, isang Italian economist na napansin noong 1906 na 80% ng lupa sa Italy ay pag-aari lang ng 80% ng populasyon. So sa next slide naman, makikita natin na sinasabi dito na kalaunan na pag-alaman ng sa mga pag-aaral na hindi lang sa Italy nangyari ito, kundi pati sa iba't ibang bansa at larangan. So, ang 80-20 rule ay hindi lang tungkol sa pagmamayari ng lupa, kundi makikita rin sa business, productivity at daily life. Ibig sabihin, kadalasan, ang 20% ng effort o resources ay nagbibigay ng 80% ng resulta. Kaya mahalaga na alam natin kung saan ilalagay ang focus para maging mas epektibo ito. Yun lamang po, maraming salamat. So, hello po. Ako po si Clinton Rel Masangkay, isa sa hipsters ng grupo na galing sa section ng BSE, 3C. At ang di-discuss ko po is that 80-20 rule is everywhere. So, in business. Guys, yung mga data na to are real data. So, hindi man sila exactly 20-80%. In approximation, equal sila. Okay, so in business,
Sabi dito, 20% of the workers produce 80% of the results. 20% of the customers create 80% of the revenue. And 20% of the product accounts for 80% of the sales. Within the society, so 20% daw ng mga kriminal ay ang nagko-commit ng 80% of the crime. 20% ng mga manginginom is uminom ng 80% ng beer sa buong mundo. 80% daw ng mga factories is factories pollution originates from 20% of the factories. And 20% of the students have grades 80% or higher. In general though, 20% of an average person's activity is the reason for the 80% of his progress. 80% of happiness brought about by friendship actually comes from 20% of your friends only. So, katulad dito sa last example, ang 80% na happiness daw na nakukuha mo sa friendship is nabibigay lang ng 20% ng mga kaibigan mo. So, yung halimbawa, yung circle of friends mo, sila lang yung nakakapagbigay ng 80% na happiness na nakukuha mo sa pagkakaibigan. Unlike sa mga iba mo pang kaibigan na hindi naman kasali sa circle of friends mo. So, yun. Pareto's principal analogy. So, ito, yung 20% input daw is ay nagpo-produce ng 80% output. Yung input, ito daw yung vital few. So, paano yan? Saan nanggagaling yung 80% na kulang? Kasi 20%, di ba, gumagawa ng 80% na output. Paano yung 80%? Ito naman daw yung trivial many. Yung 80% na yon is nagpo-produce naman ng 20% ng output. So, halimbawa, pagka nagre-review ka, di ba, yung tinutukoy na 20% dito is yung mga basics. Halimbawa sa calculus. Sa calculus, di ba, pag nagre-review ka, ang kailangan mo lang kakabisaduhin mo lang yung ilang formula doon. Tapos, masasagot mo na yung 80% ng mga question na nandun sa libro na yun. Pero pagka ginamit mo yung 80% na pagre-review mo pa, doon mo na makukuha yung additional na 20% na dito nga yung lahat na ng question is masasagot. So, yun lang. Thank you po. Hi, I'm Jairus Lester Rodriguez. I'm a hustler. Ano nga ba ang tinatawag nating Pareto's Principle? Ang Pareto's Principle o tinatawag nating 80-20 rule ay isang konsepto na nagsasabi na hindi lahat ng bagay sa buhay ay pantay-pantay ang epekto o kontribusyon. Sa simpleng salita, iilang dahilan lamang ang kadalasang gumagawa ng malaking resulta. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? 80% ng mga resulta ay nanggagaling sa 20% ng mga sanhi. Ibig sabihin, sa maraming sitwasyon sa buhay, may maliit na bahagi lamang ang talagang nakakaapekto o nakakatulong ng malaki kumpara sa iba. Halimbawa dito, sa negosyo, 20% ng mga customer ang nagbibigay ng 80% ng kita. Sa pag-aaral naman, 20% ng mga lecture ang naglalaman ng 80% ng mga ideyang kailangang matutunan ng mga estudyante. Sa bahay naman, 20% ng mga damit ang kadalasan nating ginagamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Lagi nga bang 80 at 20% ang ginagamit? Minsan pwede rin natin gamitin ang 90/10, 85/15 o kahit 70/30. At hindi rin kailangang mag-total ng 100 ang mga bilang na ito. Ito lamang ay simbolo lang
at hindi eksaktong sukat. Ang mahalagang tandaan ay ang ideya na iilan lang ang sanhi o nagbibigay ng malaking epekto at ang karamihan ng sanhi ay maliit lang ang ambag o resulta. The majority of the cause produce the majority of the effect, o sa Tagalog, kakaunting dahilan lang ang gumagawa ng karamihan sa resulta. Ibig sabihin, kung ang gusto mong maging mas epektibo sa trabaho, pag-aaral o sa kahit sa bahay, dapat kang mag-focus sa mga mahalagang bagay na iyon ang may makakarami ng epekto. Ang Pareto's Principle ay nagtuturo sa atin kung paano matutong mag-focus sa vital few o sa mga bagay na may tunay na halaga. Iwasan ang trivial, many o mga bagay na kumakain ng mga oras pero maliliit lang ang pakinabang. Doing more by doing less. Kung pipiliin mo ang mga tamang bagay na pagtutuunan ng oras, mas marami kang matatapos kahit mas kaunti ang ginawa mo. Yan lang po at maraming salamat. So, how can Pareto's Principle be applied in a business? Ngayon, we're doing this to increase the revenue of a business. So, pwede tayong patasin natin yung sales natin. The more we sell, the more product we sell, syempre, the more revenue, the more income we'll get. Pwede rin tayong mag-deal. Halimbawa, we have a big client. Meron tayong malaki yung kinuha nila o malaki yung bundle na kinuha nila sa atin. Syempre, we'll try to negotiate. Negotiate tayo sa kanila na we'll gain more. Syempre, they'll get our product. Pwede rin tayong magtaas ng presyo. Kung gusto natin tumaas yung revenue natin, but gusto natin yung sales natin is same lang, tataasan lang natin yung presyo ng product natin. We'll produce the same quantity of a product, pero itataas natin yung presyo. Ganon yung mangyayari if we want to increase the revenue. Pwede din na we'll expand our business. If meron ka dito sa Cabanatuan na isang branch, kung gusto mo o kung may target ka na ibang lugar, pwede kang magtayo ng business doon sa, halimbawa, in Metro Manila, where maraming busy person, maraming tao, mas magtaas yung statistics ng mga tao na mas magasto sa Manila. Mas mataas din yung presyo doon. In that way, we can increase our revenue. Actually, maraming way para mag-increase ng revenue in a business eh. So, in short, kung gusto natin ng mataas na revenue, i-practice dapat natin yung Lean Sigma na pinag-aralan natin kanina. Now, the big question is, kaya ba ng isang kumpanya na gawin lahat ng to? If na gawin lahat ng sinabi kanina to increase their revenue, the big answer is no. Sa mundo kasi, simply, sa mundo o sa tao, sa isang tao hindi kayang gawin lahat ng kaya niyang lahat ng kayang i-gain ng isang tao, hindi na kayang gawin lahat yun eh. Kahit ikaw siguro or ikaw yung nanonood, hindi mo kayang pagsabay-sabayin lahat ng gagawin mo. Baka magreklamo ka minsan na ang hirap pagsabay-sabayin lalo pagka mahirap yung gawain. Ganon din sa business, ganon din sa isang kumpanya. Secondly, yung Pareto's Principle kasi, sinasabi na hindi lahat ng gawain o hindi lahat ng
kaya natin gawin is equal yung balik sa atin. Hindi lahat, halimbawa meron kang isang way o sinunod mo isang way para mag-increase ng revenue and sinunod mo pa isa, yung dalawang way na yon, pagka bumalik sa atin yung revenue na yon, hindi same yung value nun eh. Hindi kailanman magiging same yung value nun. Yung isa lagi doon mas mataas, I promise you, and yung isa doon lagi mas mababa, so hindi equal. Ngayon, sinasabi din dito na what we should identify is those vital few o yung mga mas mahalaga na gawain. Yung pagka ni-research tayo, syempre, kung ano yung mas mataas yung balik sa atin, yun yung gagamitin natin o yun yung gagawin natin. To increase profits, doon tayo magpo-focus sa vital few na yun. Ngayon, yung paggamit ng Pareto's Principle, kapag hindi mo siya ginamit ng ayos, possibly, mas masama pa yung kalalagyan ng business mo. Kaya, itong Pareto's Principle to is, hindi siya basta-basta ginagamit lang sa isang business. Dapat, meron kang proper education tungkol sa Pareto's Principle, and dapat magkaroon ka muna ng, sabihin natin, test run bago ko mo execute sa business mo to. Kasi mas mainam na sigurado, mas mainam na pag-aralan mo yung Pareto's Principle, mas mainam na kapag research ka ng mas malalim bago ma-execute ang isang bagay din. Nag-apply yun sa lahat. Kaya, next, thank you po. Good day everyone, my name is Lance Ivan ng League and I am the hacker of the group. And now, I'm here to tackle about the example of Pareto's Principle. But bago tayo pumunta ron, tukuyin muna natin tong business model canvas. So, sa tulad ng napag-aralan natin kanina, ang Pareto's Principle is about sa 80% and 20%. So, which is, makakatulong siya para mas ma-prioritize natin yung 80%. But hindi naman ibig sabihin nun nakakalimutan natin yung 20%. So ibig sabihin lang nun, mas magpo-focus tayo sa 80%. So dito sa business model canvas, nagagamit natin ito para malaman yung mga kailangan, yung mga pains, gains ng company natin. Pero hindi naman ibig sabihin nun malalaman natin agad kung ano yung 80% or ano yung pinakakailangan natin dito. So kaya tayo gumagamit ng Pareto's Principle para mas maintindihan or mas malaman natin kung ano ba talaga yung pinakamahalaga or mas mahalaga na mas pagtuunan natin ng atensyon. So okay, punta tayo ngayon sa Pareto's chart. So dito sa Pareto's chart, makikita natin dito yung sa kabilang side or makikita natin sa left side natin yung mga numbers or yung makikita natin 100,000, 200,000, 300,000. But on the other side, makikita naman natin yung percentage. So sa baba, makikita natin dun yung mga products natin or yung mga binebenta natin. So mattress, double bed, large planter, and rug, and others. So makikita natin dito na tulad nga nun, sinasabi sa atin, ang Pareto's Principle is 80-20. So tingnan natin dito, saan ba yung 80%? And let's draw a line sa 80% na yon. So nakita natin na ang mga naka-reach doon is mostly yung rug, large planter, and double bed, and mattress. So, sa atin, may isip na agad natin na, ito palang apat na to, yung mas nakakapag-benefit sa company natin. Kasi mas mataas yung sales natin dito, no? Pero, hindi naman din sinasabi sa Pareto's Principle na i-neglect natin yung mga ibang mababa yung sales. So, kumbaga, sinasabi lang dito na yung mga mababang sales, tuloy pa rin ang production, but still, mas pagtutuunan natin ng pansin itong mataas ang sales. Okay.
So next, punta na tayo dito sa how can Pareto's principle can be applied on our daily lives. So, punta na lang tayo dito sa isang example. So, social interaction. So, dito sa social interaction, ang pinakamagandang example nito is, halimbawa na lang, kaibigan natin. So, sa kaibigan natin, sabihin natin yes, nakakasama natin sila sa kasiyahan, nakakasama natin sila sa mga, sa problema natin, but none of them is ganun, no? Sabihin natin, meron lang tayong iilan sa mga kaibigan natin na ganun. Pero still, masasabi nating sa 100% natin, nandun pa rin sila sa 20%. So, kumbaga, mapagtutuunan natin sila ng pansin, pero hindi katulad ng iba pang mas mahalaga nating gawin. So, ano ba yung mga pasok sa 80% natin? So, sa 80% natin, maaari natin ipasok doon yung pwede tayong mag-workout, pwede tayong magsulat or mag-aral, pwede tayong i-treat yung mga sarili natin, di ba? So, dito, even sa buhay natin, hindi lang sa business, magagamit natin tong Pareto's Principle by knowing kung ano yung mas priority natin na gawin kaysa sa less priority natin. And with that, magagawa natin ng maayos or mas magiging productive yung buhay natin. And alam natin na yung oras natin is napupunta sa nakabuluhang bagay. And hindi lang sa ibang tao makakapag-benefit, kundi sa atin din. And ayun lang. Thank you. So, dito naman sa may relationship, paano natin na-apply yung Pareto's Principle sa relationship? So, for example, ito yung boyfriend niya. Dumating yung boyfriend niya after 3 to 4 hours. Pero, pagdating niya dun sa girlfriend niya, nagalit yung girlfriend niya. Sinabi na, "You're not spending time with me." So, nagtaka yung lalaki. Kasi, yung time ng lalaki bago siya makapunta dun sa girlfriend niya, is ang ginawa niya, binaste niya yung time niya sa TV, cellphone, games, online games, bago pumunta dun sa girlfriend niya. And pwedeng maging sanhi nito is mag-break sila, and the other guy will do better, will treat her better. Yung boyfriend niya dumating ng 1 hour, and ang resulta nun, dumating ng after 1 hour, and ang resulta nun is magiging masaya yung girlfriend niya. And magiging resulta ng pagiging masaya ng girlfriend niya is happy relationship. So, nag-spend ka ng kaunting time para makapunta dun sa girlfriend mo, pero nag-produce yun ng malaking impact sa relationship nyo. Yan. So, proceed naman tayo dito sa usual activity. So, lahat naman tayo familiar dito sa mga activity na to kasi usually lahat tayo ginagawa to. And dito, nagsuspend tayo ng time sa TV, sa panonood ng TV ng 1 to 3 hours. And dito sa pinakamadami, sa paggamit ng gadgets, pag-scroll sa social media, pag-online games, and even sa mga friends, nagsuspend tayo ng 2 to 4 hours sa pakikipag-bonding sa kanila. And dito naman sa mga mahalaga na dapat nating ginagawa is maliit lang yung time na ini-spend natin sa kanila. Example na yun dito sa pag-aaral. Nagsuspend tayo ng 0 to 1 hour. So, minsan nga, hindi pa tayo nagsuspend ng time para mag-aral. And dito naman sa family time, usually 0 to 30 minutes lang. Minsan, sabay lang kayo kumain, minsan hindi pa. And the other one is yung pag-aalaga sa health natin. Pag-exercise, pag-gym, pag-self-meditate. Hindi natin nagagawa yung mga to kasi yung 80% ng oras natin is wina-waste natin sa panonood ng TV, pag-cellphone, pag-spend ng time sa mga friends natin na hindi naman masyadong nakaka-benefit sa atin. While yung mga bagay na dapat ginagawa natin is hindi natin nagagawa or
hindi natin na pagtutuunan ng pansin. Sabi naman dito sa quote ni Richard Branson, a big business starts small. So, lahat tayo familiar na lahat ng business is hindi siya nagsisimula na malaki agad or malago agad. Kasi lahat naman ng business is nagsisimula sa maliit lang. Wala kayong makikita na business na malaki agad at malago agad. Tulad ng Jollibee, McDo. Lahat yan nagsimula sa maliit bago sila lumago at mas makilala pa. That's all, guys. Thank you for listening.